Mga ka-sports, mainit-init na usapan ngayon. Kaya bang talunin ng Gilas Pilipinas ang Australian Boomers kahit wala si Kai Sotto? At bakit nga ba sinabi ni Coach Tim Cone na mas mahalaga sa kanya ang long-term availability ni Kai kaysa ipilit ito ngayong second window? Pag-uusapan din natin ang mga positibong bagay sa dikitang laban kontra New Zealand at bakit hindi dapat mawalan ng pag-asa ang Gilas Nation. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Gilas versus New Zealand. Mas malapit kaysa inaasahan. Sa laban kontra New Zealand Tall Blacks, natalo man tayo sa 69-66 pero hindi tayo tinambakan. 3 puntos lamang ang pagitan. Ibig sabihin, nasa level tayo ng isang powerhouse team sa Asia Pacific. Aminado pa nga si Coach Jude Flavel ng New Zealand na inasahan nila ang physicality ng mga Pinoy at muntikan na silang mag-collapse sa dulo ng laro. Hindi raw sila komportable sa sitwasyon na iyon pero nakuha nila ang panalo dahil mas compose sila sa crucial moments. Ibig sabihin, respetado na ulit ang ating national team. So ano nga ba ang positibong nakita sa Gilas? Unang-una mga sports, new floor general presence. Mas nakita natin ang agresibong pag-penetrate at shot creation mula sa ating guards. May bagong timon ang opensa. Pangalawa, si QMB ang kanyang physicality. Si Quintin Miller-Brown ay hindi umaatras sa laban. Lumalaban siya sa ilalim, nagbigay ng lakas at hustle. Pangatlo, hindi tayo natambakan kahit na depensahan si Justin Brownlee. At oo, totoo, 4 na puntos lang si JB at isa ito sa pinakamababang output niya sa FIBA. Pero tandaan mga sports kung nag-click lang siya kahit average game, baka iba ang usapan ngayon. So ngayon, bakit mas pinili ni Coach Tim Cone ang long-term plan daw ni Kai? Ayon sa report ng The Manila Times, mas malaga kay Coach Tim Cone ang pangmatagalang availability ni Kai kaysa ipilit ito ngayon. At kung babalikan natin ang history ni Kai, naglaro siya sa 2023 FIBA World Cup kahit injured ang likod. Sumunod, sumugal sa karir niya para maglaro sa Gilas. And lastly, nag-commit sa national team kahit may kontrata sa abroad. Kaya hindi yan player na tumatanggi basta-basta. Kaya kung papahingayin siya ngayon para maging 100% sa future window, strategic move iyon. Mas kailangan natin siya sa mas malalaking laban. Sumunod mga ka-sports, Boomers, beatable nga ba? Ngayon pag-usapan natin ang mga Aussies. Sa laban nila kontra New Zealand, dikit din noon. Muntikan pa silang matalo. Ibig sabihin, hindi sila untouchable. May reports di maaaring magdagdag sila ng players tulad nila Mitch Creek, isang veteran forward na may NBL at Euro Cup experience. So posible silang mag-adjust sa lineup. Pero tandaan mga sports home court advantage pa tayo. At hindi pa rin nakakalimutan sa Australia ang nangyaring basketball brawl 5 years ago. May psychological factor pa rin iyan. So ngayon, ano ang kailangan ng Gilas para manalo? May 4 na rason. Unang-una, manalo sa points in the paint. Pangalawa, limitahan ang second chance points. Sumunod, mas gumalaw ang bench. And lastly, mas maging unpredictable ang rotation. Kung gumana si JB, kung makapag-dominate sa loob si Junmar, kung makapagbigay ng energy ang Young Guns, may tsansa po tayo. Dihado? Oo. Imposible? Hindi. So ngayon, reinforcement is coming. Malapit na rin ang naturalization ni Benny Boatwright. Nasa final reading stage na raw. At si Ange Kwame, posibleng maging local pa pag natapos ang kanyang 10 taong residency this year. Ibig sabihin, mas lalalim pa ang Gilas sa mga susunod pang taon. So ngayon mga ka-sports hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Kung kaya nating makipagsabayan sa New Zealand na halos matalo ang Aussies, bakit hindi natin kaya? Isang upset win laban sa Boomers? Nako, posible yan. Kailangan lang ng intensity, composure at konting swerte. Kayo, ano sa tingin nyo mga ka-sports? Kaya ba ng Gilas? Comment your thoughts below at babasahin ko yan. Like, share, and subscribe at pahit ng bell para updated tayo pareho sa mundo ng basketball world. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!